Kaya napakahalaga ng papalapit ho na halalan. Anong koneksyon nun, partner? Segue tayo Segue dahil ang tayo. susunod nating kapanayam si Comelec Chairman George Garcia. Oo. Pili kayo ng matino pag na kayo nag-eleksyon, Oo. di ba? Hindi yung paulit-ulit na lamang na mga sasabihin, gagawa tayo ng ganito, ganyan. Oo. Yung tulay nyo, lalagyan natin yan ng tornilyo na malaki. Parang ganun. Pero Para- nakadalawang eleksyon na, yung tornilyo Oo. pa rin. Wala Hindi pa rin. pa nakakabit. Wala No? pang tornilyong dumating. Ay, nako. Oo, eto na. Kahapon, nag-umpisa na ho tayo sa Local. pangangampanya ng mga lokal na kandidato. Oo. Alamin natin ang assessment ho dyan ng Comelec. Nasa linya ho natin, Comelec Chairman George Garcia. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Double Wang, sa Double B, Radyo na Magandang TV pa. umaga po. Magandang umaga po, Ma'am Weng, Sir Weng, sa ating mga kababayan. Magandang umaga rin po. Salamat. Ano po ang naging assessment ng Comelec sa unang araw ng kampanya para po sa lokal? Naging maayos po, Ma'am Weng, Sir Weng, ang ating unang araw ng kampanyahan. Bagamat siyempre mga toleto-nilada ng mga basura na natin tawagin, yung ating mga materials na tinanggal sa iba't ibang parte ng ating bansa. Nationwide po yan. Yun nga po yung sinasabi natin, Ma'am Weng, Sir Weng, sana nga bago nagsimula ang March 28 na local campaign, sana nagtanggal na rin yung iba ng mga illegally posted materials. Pero siyempre, napilitan pa ang Comelec tuloy na mag-iikot sa buong bansa. Pero meron po dyan sa Region 5, Ma'am Weng, Sir Weng, Kapuri-Puri, na siya mismo ang nagtanggal ng campaign materials nila bago magsimula March 28. At in fact, meron din po na local government unit na nag-suspend na ng kanila pong ayuda na pamimigay mula po kahapon hanggang sa ano na po yan, hanggang sa matapos ang eleksyon. Opo. So ibig sabihin, sila mismo na ang nagpupursige na sumunod kaagad sa patakaran kahit pa nga hindi ipinagbabawal yung mga ayuda halimbawa. Gusto ko yung nabanggit nyo kanina, basura. Diniin Oo. nyo talaga yung basura ba? Basura na talaga yun dahil una-una Oo. nag-violate sa batas yun. O Oo. partner, buti nabanggit mo yan. Doon ho sa binaklaso ninyo, kasama ko Comelec ko doon, meron ba ho kayong masasampulan na ito, bibigyan natin ng show cause order kung bakit hindi kayo dapat sampahan ng wala sa Kaso. lugar Oo. na paglalagay ng mga campaign para pernalias ninyo? Ma'am Weng, Sir Weng, ganito po yun. Kahapon yung mga tinanggal natin, wala pa pong violation yung lahat ng yan. Oh. Siyempre dahil po sa ating batas, sa Republic Act 9006, yung tinatawag na Fair Elections Act, kinakailangan na magbigay muna tayo ng liham, sulat o notice sa kanila to remove campaign materials. So mga Okay. susunod na araw, sa halip na kami ang magbabaklas ng mga campaign materials, susulatan na lamang namin sila at ang sabi ng batas, kinakailangan 3 araw matapos nilang matanggap yung mga sulat namin ay kinakailangan nilang tanggalin at kung hindi po, kaharap sila sa kasong disqualification at election offense. Okay, yung nangyari pong Grand Oplan Baklas kahapon, yun na yung nagsilbi na warning sa lang. kanila Warm up tayo. sa ilalim ng RA 9006. And from here on, pag mayroon pang nagkalat na mga paraphernalia, yun na ang violation, Chairman. Hindi nyo nababaklasin. Yes, sila Susulatan nyo na. Either silang magbaklas or pag hindi nila binaklas, meron na silang show cause order. Yan po, kaya kinakailangan yung mga kandidato magtanggal na lang din kaagad kahit hindi pa nakakatanggap ng sulat o pag nakatanggap ng sulat, tanggal na rin kaagad. Alam niyo, napakahirap po na may kaso sa Comelec. May tinanggal nga po kami, hindi ba, na governor, city mayor, isa pang governor dyan sa may bandang Region 3. So ibig sabihin po, hindi po kami nagbibiro dito sa atin pong warning na ito na sadyang magsasample tayo. At tawag po sana kayo ang masampulan itong ganitong klase na pagpupursige ng Comelec sa pagpapatupad ng ating mga patakaran. Chairman, hindi po bang pwede bang taasan ng parusa doon sa mga kandidato na nag-violate na pero sa puno pa nagpapako? Kawawa yung puno. Oo, lumalabag ka na nananakit ka na ng puno, masama sa kalikasan, nagsasabit ng mga paraphernalia nila sa mga linya ng kuryente, kable na nagkalat sa Metro Manila na nagdadagdag po ng panganib sa publiko. Sa parte po kasi ng Comelec, Ma'am Weng, Sir Weng, talagang kami ay limitado lamang sa kung ano yung nakalagay sa batas. Siguro po sa mga susunod na panahon, ang ating mga local government units, sila mismo ay pwede magkaroon ng mga ordinansa. Pwede, oo. Election man o walang eleksyon, na pwede po nilang taasan yung mga parusa. Kung hindi man taasan yung fine, na pwede po nilang ma-impose. Kaya nga po dyan, halimbawa sa Quezon City, at talaga namang mga nagtanggal malinis yung mga ilang areas dyan sa Quezon City sapagkat pinatupad nila yung kanilang patakaran na nakalagay po sa mga ordinansa. So sana po sa mga susunod, at yan po siguro ang i-demand natin sa ating mga ihahalal. Kung kaya nilang magsalita at mangako
nung turnilyo na binabanggit ni Sir Weng at ninyo Ma'am Weng, siguro kaya din nilang pangakuan na magkakaroon sila ng mga panukalang batas na magtatanggal at magpaparusa ng mga ng mabigat sa mga magbabiolate po sa mga posters o yung paglalagay ng posters. Asa pa tayo dyan. Yan lang. Sa Chairman. tornilyo nga hindi ma-deliver. Pero ang naalala ko, partner, eto, okay, meron no kayo, kung may mga violation, tapos susulatan ng COMELEC, ang ating ito mga nagdaang araw, marami yung karahasan na nangyari kung saan involved po mismo mga tauhan ho ninyo. Ang nadadamay, may mga nasasawi pa ho. Kaya ba ho ng mga personnel ng COMELEC gawin ang lahat ng ito nang wala hong inaalalang panganib sa buhay? Kami naman po, siyempre, at the disposal ng sambayan ng Pilipino. Pero at the same time, wala naman po kami magagawa kung hindi po magtapang-tapangan at kinakailangan lang i-perform ng aming po mga trabaho at tungkulin. So kung lagi po tayo matatakot, ay wala po talaga makakapagpatupad ng batas. Kaya po humahanga ako, nagpaparating ako ng paghanga sa ating mga kasamahan sa nasa field, lalong-lalo na dahil hindi po nila iniinday yung mga pananakot. At the same time, yung posibilidad na sila ay balikan. Bagamat yun na nga po, meron nagsasakripisyo ng buhay, lalo po nung nakaraang araw lamang. Pero just the same, nandiyan naman po yung mga katulong natin, katuwang from PNP, AFP, at iba pang ahensya ng pamahalaan. So pagka pinagsama-sama kasi lahat yan, kahit paano magiging matapang ka na lang din. Opo, pero kailangan ho ba ninyo ng security man lang sa mga, kasi ditong mga Or nagdaang at COMELEC least doon sa mga officer. lugar na under red category, Chairman. Yes. Yung Hotspots. pong lahat ng election officers namin sa Maguindanao, Sir Weng, Ma'am Weng, binigyan na namin ng tigda-dalawa na security personnel, PNP at AFP. Alam niyo po kasi medyo may kabigatan din kapag tayo nagbigay ng security, kahit paano kasi gagastusan ng ating mga local COMELEC, kahit paano pakakainin man lang natin yung nagbabantay sa ating seguridad o para lang tayo ay safe. Ayun po yung isang malaking problema nila dati na matagal na nating ino-offer yung ating mga security personnel sana na bibigay sa kanila. Ngayon gagawa na lang namin ng paraan, hanapan namin ng paraan para kahit paano matulungan sila. Hindi ganun kabigat yung pagkakaroon ng mga security guard o security personnel sa sarili nila. Chairman, dahil local election, alam naman natin iba ang dynamics ng local elections, hindi po ba? Medyo mas marahas, mas matindi. personalan ang laban. Expected po ba natin at yung preparasyon natin para dito sa local elections ay mas mataas na level ng security kasi baka mas lalo pong dumami yung karahasan? Sadya po, Ma'am Weng, talagang inaasahan natin ang pagtaas ng election-related violence sa mga susunod na araw. Kaya nga po doon sa aming mga red category areas, orange category areas, nagdagdag po kami ng mga security, yung mismo po mga law enforcement authorities natin, AFP at PNP, at siyempre nagdagdag din kami ng mga checkpoint. Iisa lang po ang order natin na pinapatupad. Yung lahat ng loose firearms mawala, lahat ng private armed groups masawata, lahat ng yan. At siyempre po wala tayo pong dapat fair ang pagpapatupad ng ating pong batas. So, yan po inaasahan natin yung mismong election-related violence, lalo na sa mga supporter ng mga kandidato. Chairman, yung Maguindanao, nabanggit nyo kanina, hindi pa po siya naipapasaila. Yung dato o din, yung nagkaroon po ng karahasan sa inyong mga COMELEC officials doon, hindi pa po siya under COMELEC control hanggang sa ngayon? Hindi pa po, Ma'am Weng, sapagkat hinihintay namin yung recommendation ng AFP, PNP at siyempre yung local COMELEC natin. Sapagkat pinarating po sa atin na ang mukhang magiging recommendation nila, hindi lamang yung munisipyo ang ilalagay sa COMELEC control, kung hindi ginugusto nila na yung buong probinsya ilagay sa COMELEC control. Siyempre magkaiba po yun eh. Opo. Hindi naman porket nagkaroon ng kaguluhan sa isang bayan, idadama yung buong probinsya. So gusto nating alamin, baka meron po sila kasing mga nalalaman na mga bagay na makapagkukonsider nga sa COMELEC control ng buong probinsya. Siyempre sa part natin dito sa Maynila, malilimit lang tayo doon sa kung ano yung pangyayari na nangyari sa isang bayan na hindi natin nakikita yung kabuuan ng buong probinsya. So, depende ho siguro sa kalalabasan rin ng investigasyon kung bakit ho ba napatay at nataon pa COMELEC officers yung mga napatay. Itanungin natin siguro kay Chairman. Chairman, related talaga sa trabaho yung insidente ng Alam niyo, Ma'am Weng, pagmamahal sa Sir kanila. Weng, opo, hindi na wag na po siguro, kami po sa part ng COMELEC, hindi na po namin kinukonsider yan na hindi election-related violence. The fact na yan ay isang election officer, yan po yung election-related nangyari sa panahon ng election period.
At may mga bagay po siya kasi nire-resolve patungkol sa paglalagay ng electoral board members, yung mga municipal board of canvassers, Opo. na yung mga contending parties ay medyo nagke-question o nag-o-object, bakit ganito, bakit ganyan. Pero tatandaan din natin, Ma'am Weng, Sir Weng, yung karahasan na yan nangyari sa panahon ng Holy Month of Ramadan. Napaka-importante po yan sa ating mga kapatid na Muslim, yung Holy Month of Ramadan. So, diyan yung makikita na ibang level yung karahasan na to na kayang gawin ang ganyang klase na pagkitil ng buhay sa panahon ng isang pag-observe ng isang high religious activity. Okay. We're looking forward na magkaroon tayo kahit papano ng peaceful election. Are you looking forward to that? At masiguro ho ba natin na kahit doon sa mga lugar na yan, and some would be under COMELEC control, I will give 100% na seguridad sa lahat at wala hong matakot na hindi lalabas at boboto sa Mayo 12. Tama po kayo, Sir Wayne, yun ang kadahilan kung bakit ang COMELEC nagpupursige na magkaroon kagad ng immediate justice o hustisya para sa ating napaslang na election officer. Nagkikreate po yan ng chilling effect, hindi lamang sa mga kasamahan natin, kundi sa mga ordinaryong mamamayan, sa mga botante natin. Ang sinasabi nila, siyempre, kung yung COMELEC nga napapaslang, paano pa kami? Tsaka Ay, doon sa kaya mga, kung kinakailangan, mga Opo. guro, chairman, na magsisilbing Yes, isa pa electoral yan. board. Mm-mm. Oo. Baka merong aayaw. Oo. Tama po kayo, Ma'am Weng, Sir Weng, kaya po tayo ay naghahanda ng 7,000 na PNP personnel na pwede namin ipampalit just in case na may mga electoral board members tayo ang magbaback out o hindi na magtutuloy ng pagsilbi sa araw ng halalan. Alright, Chairman, chairman. kami po ay nagpapasalamat. Salamat po ulit sa maagang pang-aabala namin sa inyo. Thank you as always. Maraming salamat po, Ma'am Weng, Sir Weng. Mabuhay po kayo. Good Thank luck, you. sir. Thank you. COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakausap po natin sa Double Wang, sa Double BL. Ora na ho! Hilingan, walang pinoprotektahan.